Every human culture has some moral standards. Human lives are regulated by conceptions of right and wrong. Modern Babylon. Ato naman yung naisgutan ng word nga Babylon, bitaw. So, ato siya i-detalye gamay karon. Okay? Ato ni naisgutan tong dito sa Three Angels Message. Now, unsa maning Babylon? Ang Babylon is literal nga nasod kaniadto sa Old Testament. Di ba? Kung ingon nga, sa Old Testament literal siya, pero mahisgutan na sa Revelation, may imo na siya spiritual. Okay? So, modern Babylon in literal, modern Babylon sa gitawag Revelation is spiritual. Kung literal ni siya kaniadto, asa ni siya dapat nga nasod karon? Ang Babylonia. Ha? Naani siya sa Iraq. Ang karaan nga Babylonia mao na ang Iraq. Ang paborito nga gitawag og king ni Saddam Hussein, tong presidente kaniadto sa Iraq, ang iyang paborito si Nebuchadnezzar. Mamagad nito nga ang objective ni Saddam Hussein na ibalik niya ang glory sa Babylon kay once upon a time ang Babylon mirule sa tibok nga kalibutan. Pero wala ka na mahimo ni Saddam Hussein tungod kay gisulong man siya sa Amerikano. Okay? Gi-akusar siya nga naghimo siya og weapon of mass destruction. Sumotoy na himong rason sa Amerikano, nasudlon ang Iraq. Pagsulod sa Iraq, walay weapon of mass destruction na nakita. Iran hinon na, okay? Na atong Sudan. Unsa nga syudad ang gisgutan sa katapusang mensahe sa Revelation. So Revelation chapter 4 verse 8, ato tara na palihog basa. There followed another angel, saying, Babylon is fallen, the great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Untay na kay puro ni siya, basta atong gingon na Revelation gani puro na siya mga symbolic, dili literal. Majority symbolic, dili literal. Tanawa ang lain na sad nga manulunda, misunod o nagingon ang Babylonia na napuka na or nahulog na ang bangtugang syudad nga iyang gipainom ang tibok nasod sa bino, sa kayugot o sa kaulag. So dili gyapon ni literal ang gitawag nato og all nations drink of wine. So nagipasabot ani unsa ni siya nga wine kay symbolic man ni siya. Okay? So sunod atong tanaw. After the literal city of Babylon would be destroyed, what was predicted about its inhabited. Uman nga ang literal nga Babylon nalumpag. Okay? Unsa may tagna mahitungod kaniya. Okay, atong tanan na Isaiah 13:19 to 21. Palihog basa. It shall never be inhabited, neither shall it dwell in from generation to generation. Neither shall there one king stand there, neither shall it worship the old name. So sa giyon dinhi, ang Babylonia kuno ang himaya sa ginharian. Unya sumpayan nimo, it shall never be inhabited. So katong karaan nga Babylonia, dili na to siya mabutangan og tao pa. So kanang Iraq nga literal nga Iraq kanang Iraq karon, dili yun na mao ang exact place sa Babylonia. Although ang Babylonia sakop sa nasod sa Iraq, pero ang Baghdad, ang capital city, dili na mao ang kaniadto. Kaya ang Biblia ningon, it shall never be inhabited. So ang karaan nga Babylonia nga gitawag Iraq karon na somewhere sa Iraq pero dito sa gitawag natong inhabited. Walay mga building, walay tao, mo to'y karaan nga Babylonia.
nga sa moderno nga ngalan gitawag og Iraq. Okay. Unsa man ang gipahibalo sa dako nga anghel mahitungod sa Babylonia. Okay, Revelation chapter 18 verse 1 and 2. Atong tanawon. Palihog basa. And after these things I saw another angel come down from heaven, having great power, and the earth was lightened and destroyed. And he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon the great is fallen, and is become the habitation of evils, and the whole of every false filled, and the cage of every unclean and hateful bird. So human niining mga butanga, ako nakakita og lahi nga manulunda. Minaog gikan sa langit uban ang dako nga kagahom ug ang yuta na hayagan sa iya nga himaya. Okay? So gi-describe sa Book of Revelation nga adunay manulunda nga gikan sa langit nga nagpahayag nining butanga ug unsa iyang pahayag? Ingon siya dinhi sa verse 2 og siya mihilak. Cried mightily suban sa dako nga tingog nga nag-ingon, ang bantugang Babylonia nahulog na og nahimo siya puy-anan sa yawa og naadiha ang mga mahugaw nga espiritu, taguanan siya sa mga mahugaw nga mga langgam. So gihulagwan niya nga kining Babylon Great, dili na literal nga Babylon na spiritual nga na Babylon. So akong gisgutan tong niagi na to nga seminar kung kinsa to ang Babylon. Nahulog na. Okay? Now, tara to. Unsa may gihimo sa Babylonia sa mga hari sa kalibutan? Okay? Revelation 18:3. Tanaw na, ipalig basa. For all nations have drunk of the wine of her fornication, and the kings of the earth have committed fornication with her, and the merchants of the earth are rich through the abundance of her delicacies. Pag-ingon gani nga ang tanang nasod, naghimo kaniya nga makainom sa bino sa kaligot sa iyang kaulag. Ang mga hari sa yuta, pag-iugog ang mga hari sa yuta, naghatag nato og ideya nga kaning Babylonia dili nasod nga civil, kundi nasod nga religious. So ang religious og ang civil, okay, nagkausa sa gitawag og pag-inom sa bino sa kaulag. Ug kung sa kaning bino sa kaulag nga gisgutan diri sa Revelation 18:3. Okay? So ato ni siyang diskubrihon sa tibok natong paghisgot ni kagabiyon na. Okay? Unsa ang lain nga simbolo nga gigamit sa Babylonia? So ang Babylonia usa lang sa pangalan. Na ay lahi nga pangalan nga mao gyapon ang gina-refer nga mao ang Babylonia. Ug ato na siyang mabasa sa Pinadayag 17:1 ug 5. Bantay ha? Gawas sa ngalan nga Babylonia, napagilahi nga ngalan niya. Mura bag yawa? Ang yawa gitawag og dragon, gitawag og satanas, gitawag og yawa. So daghang pangalan. Ang word nga Babylon naa siya isa ka pangalan nga nakapangalan sa iya, pero maora na siya. Og atong tan-awon Revelation 1:5. Okay. And upon her forehead was a name written, Mystery Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. So kining Babylonia gitawag sad siya og mother of harlots. Inahan sa tanang mga, so may kanang dili na kayo bastos nga pagapulong. Harlot kanang gabaligya og dumog. Okay? Inahan sa nagabaligya og dungog. Okay? So mao nay synonym sa gitawag og Babylon. Bantayan nato kay ang word nga Babylon hinulaman na siya nga pulong gikan sa Old Testament.
Ug kining mother of harlots, ang word nga harlots, hinulaman sa di siya nga pulong dito sa Old Testament. Okay? Now, atong tanawon. The harlot woman of Revelation 17 represents a false system of religion. So, ang kinining harlot o babay nga nagabaligya sa dungog, sumala sa nakasulat sa Pinadayag 17, nagpasabot kini siya og bakat nga sistema sa religion. So, religion o civil. Okay? So, kung ang babae sa Revelation nagrepresenta sa bakat nga sistema sa religion, naadya ni siya mga pagtulunan nga wala sa Biblia. Okay? So, opposite niya sa tinuod. Pero ang nakaayon niya ani, kay worldwide manggod ni nga pagtulunan. O ma-influensya niya ang mga hari. Okay? O atong hisgutan, sa unsa nga paagi ma-influensya niya ang mga hari. Okay? The beast upon which he rides represents state. So, bantayan ninyo ha, atong nigitunan. 7 ka mga ulo. 10 ka mga sungay. O kung sibot pa sa na, beast. Unya, nasod. Di ba itong nagitunan? Nasod nga naa sa Roma. Okay? Now, ang babae, nagpasabot og simbahan. Ato na siyang tagag versikulo karon tuntot. Tanawa ang Bible commentary sa page 593 nga gisulat ni E.R. Fawcett, David Brown. Ingon siya diri. State and church are precious gifts of God. Ang Estado, meaning ang, for example, government sa Pilipinas, gitawag na siyang Estado. So, ang government or Estado o Iglesia, gasa ka na sa Ginoo. Precious nga gasa na sa Ginoo. Pero, but the state being desecrated become beast-like. Pero kung ang government na gani mahugawan sa bakat ng mga pagtulunan, sa bakat ng simbahan, mahimo siya nga beast-like. So mahimo siyang mananap, murag mananap. Moto atong gitun-an tong niaging gabi nga naay kasamag karnero, murag karnero. Di ba? Unsa ganito siya? Gikan igawas sa yuta. Atong gi-mention to dito ang United States of America. So sa ato pa, ang United States of America mahimo siyang beast-like kung siya makig-aben sa religious nga body nga mao ang gitawag nato og harlot. Okay? The church apostatizing becomes harlot. So ang iglesia kuno nag-apostatize gani, meaning to say pagbiya sa tinuod nga pagtulunan, pagbiya sa tinuod nga nakasulat sa Biblia. Okay? Ug naghimo siya iyang kaugalingong doktrina. So morning nag-apostatize. So gitawag siya mun sa harlot. Now, Revelation 17:4 unsay giingon sa mao nga statement. The woman was arrayed in purple and scarlet and adorned with gold and precious stones and pearl. So bantayan niyo ang babae, ang sige babae, simbahan. So ang babae kuno gidekorasyonan ang iyang lawas sa purple and scarlet adorned with gold and precious stones and pearls. So mo ni siya scarlet woman na ang mga precious stones. Okay? Daghang mga bulonoy niya kung imong tan-awon siksi. O ang termino sa uban ani mahulog na siya nga harlot. Okay? So, karon. So, kibali imong tan-awon pag imong precious stones and pearl, dato di ay ni nga babae. Unsa nga babae? Church. Dato di ay ni nga church. Ang dato magud nga church na ay eskwelahan, na ay university, na ay hospital, na ay kanang gitawag nato og mga butanganan sa ilo ug balo, na sila'y mga negosyo, okay? Na sila'y mga bangko, okay? Dato ni siya nga simbahan.
Mao na nga gidayan-dayanan sa gitawag natong precious stones and pearl. So, meaning dali ra nimo siya i-trace kung kinsa ni siya, kay dato ni siya sa tibuok kalibutan. Kinsa man ang bayhana nga maka-influensya sa mga hari sa tibuok kalibutan? Ikaw makita nga pobre maka-influensya ba ta sa mga hari? Dili maganita pansunon sa hari. Okay? Nakaron kini siya dato gyud kayo kay gipansin sa mga hari. Now, mangita kuno mo relihiyon nga dato kayo nga mapansin sa mga hari sa laing nasod. Ang Seventh-day Adventist, dili gid siya ingon nga dato kayo. Although, na ay kwarta, kanang kwarta gikan sa mga kaigsunan, pero dili sama kadato sa Roman Catholic Church. Ug ang Seventh-day Adventist, wala mag-apil-apil sa politika. Ang Roman Catholic Church, daghan sila og mga comments against the government, musulod sila, mo-release silang mga statements about sa politics. So sa ato pa kining bayhana influensyado nga babae. Okay? Mangutan ako sa inyo. Kay ang babae mo man ng church. Ang Roman Catholic Church influensyado ba siya dili? Influensyado. Kung ang gobyerno mohangyo sa Catholic Church o kung di mo sugot, walay mahimo ang gobyerno. Sawayin pamanggani sa mga kadagkuan sa Catholic ang gobyerno ni Duterte, ang gobyerno ni Marcos. Kung na sila gobyerno nga dili ganahan, ilan na siyang sawayon. Okay? Namangutan ako sa inyo. Pero kung sila mohangyo sa gobyerno, kaya nila ngayon dili? Kaya, oy. Kining pagpista landaan, kinsa may mabisi? Mabisi ang mayor. Di ba? Mabisi ang syudad. O niya, siya ang matraffic, mga mutas, mga pulis na dito matraffic, kay kapista ka. Di ba? O niya, sa fiesta, na ay mga parade. Kinsa involved? Government, mga offices. Gaparin. Kay pista lagi. So, imo makita, very influential. Nga mismo, hari, iyang ma-istoryahan. Si Duterte ramay dili na magulat. Maghisgot gani sa kang Duterte. Ang ibanatan din Duterte. O, nailibro, ngayon nga mo ni yung mga kuan. Ako, biktima ko kaniatos pag-eskwila na ako. So, nahadlok ang mga kuan. Kaya naman, firm man sa si Duterte niya, naman sa siya influence sa mga military. What if kung presidente ka nga wala kay influence sa military? Bantayan ninyo kay mismo sa mga balita inyong madunggan nga gipantagaan og SUV. Asa gikan sa Pagcor. Pagcor sa nasugal. Church ka o niya magdawat ka anang mga kwartang gigikan sa sugal. So imo makita nga very powerful. Mo nga wala na sa unsa sa gitawag nato og principles sa Bible. Nakaron, having in her hand a golden cup full of abominations and filthiness of her fornication. Naggunit siya og unsa? Golden cup. Okay? Golden cup sa unsa? Puno sa mga kalaway o kahugaw sa iyang kaulag. Kana bitang mga gitawag nato og mga harlot, kaning mga babae nga gabaligya og duog. Bisag kinsa lang, bisag asa lang sila nga mulaki manto, di ba? Basta makuha lang nila ilang gusto, pwede na sila makig-relasyon niya ng lakiha. Bisag kinsa lang. Okay? So muna yung nahitabo ang gitawag na to of harlot woman. Next. Matod sa Revelation 17:9. This calls for a mind with wisdom. The 7 heads are 7 hills on which the woman sits. Bantay ninyo, kay ang 7 heads sa kuno, gitawag sa 7 hills. Matod sa ubang referensya, na ay 7 hills palibot sa Batikan dito sa Roma. Okay? So, dili ka maglisod o identify kung kinsa ang harlot nga woman, kaya nagyan siya nga naa dinhi ang 7 hills. Okay? Nga diin dito, ang babae, naglingkod, meaning ang church. Okay? Now, sunod.
The fallen church system of Revelation 17 has colors of purple, scarlet, and she sits on city of 7 hills. Tanawa, naatanan ng mga unsa, dayan-dayan. Mabitaw nga, mangita ka og simbahan nga stricto or gabaton og kining gaamping sa iyang kagalingon. Ang Seventh-day Adventist, walay mga burluloy, mga kuan, simple lang ang suot sa mao nga babae sa Seventh-day Adventist. Pero mutanaw ka og mga daghang kay burluloy, wala ilain, dili na malupigan kining bayhana. Mismo pa musulod sa church. Yan sakop ani, grabe yan. Kung wala nagkakarsones, pagting siksiha kayo ang mao nga babae. So meaning to say, walay grade school. Walay pamaagi sa panahon sa pagsimba. Mas stricto pang mga eskwelahan. Di ka kasunod sa eskwelahan kung wala kay ID. Di ka kasunod sa eskwelahan kung wala ka nag-uniform. Nga naman, estudyante ka. So kibali, kung ikaw, panahon sa Domingo, magsimba ka sa Ginoo, nga nang wala may sakto nga prescribe na diin, maunay mahitabo sa magsisimba. Ordinaryo lang nga marong nagatong merkado o niya gakarsonis o makasiksik ayo, di ba? So, walay prescribe. So kini siya halos tanan naa. Okay? Now, the golden cup of wine in her hand represents the intoxication of false doctrine. So sa ato pa, kini siya nagsimbolo og makahubog nga bakak nga pagtulunan. Meaning to say, pagtulunan nga wala sa Bible. So kini nga simbahan nag-practice og pagtulunan nga wala sa Bible. So ato na isgutan karon sa unahan, unsa nga pagtulunan ang wala sa Bible? Actually, naidaghan majorities pagtulunan wala sa Bible. Una may sa Bible, gine-revise. Okay? Atong tanaw. Revelation 17:5. And on her forehead, a name was written. Sa iyang forehead, na ay nakasulat sa iyang nakasulat nga ngalan. Unsay nakasulat? Revelation 17:5. Mystery Babylon the Great, the mother of harlots and of the abomination of the earth. So sa ato pa, misteryo, ang Babylonia nga dako, ang inahan sa tanan nga mga nga baligyag dungog and of abomination of the earth. Nga nang yung taong inahan. Okay? Nga nang itawag siya inahan. Tungod kinahimo siyang inahan sa daghang simbahan. Diin gikan si Martin Luther. Gikan diri. Diin gikan ang mga Protestants. Gikan diri. Although dili nato i-generalize ang Protestant na dili sila sincero, daghan niya na sincero. Pero walang kabantay ang Protestants nga sa diyang nag-protest sila sa ubang doctrine sa Catholic na ay doctrine nga ilang gidala na ang Roman Catholic mao ang gahimo niya na walay lain ang pagsimba sa Domingo. Ngunit gitawag siya og Mother of Harlots. Kay harlots mean nagdala sa bakak nga pagtulunan. Okay? Daghan sa Protestants wa sila kabantay nga although nag-protest sila sa ubang nga pagtulunan, pero ang Domingo ilang gipabilin. Gipabilin nila nga ang kalag dili mamatay. Gikan na diri nga pagtulunan. Ang imperno walay pagkatapos dili mapaw ang kalayo. Gikan na diri nga pagtulunan. O ang pagbantay sa unang adlaw sa simana, gikan niya ni pagtulunan. So gitawag siya og mother. Mangutan ako sa inyo, di ba tinuod nga majority karon nagbantay sa adlaw nga Domingo, unang adlaw sa simana. O kung imong tan-aw nag-claim sa Bible, pero kung imong tan-aw ng Bible, nganong si Jesus Christ Sabado man iya. Kung imong tan-aw ng Bible, nganong mga apostoles Sabado man iya. Nganong ang iya Domingoan. Okay? O niya nahimo siyang inahan sa daghang mga pagtulunan. Okay, dini.
There are people urged by the mighty angel to come out of Babylon. Who are they? So kibali, kay mao man nito siya ang Babylonia, na ay mga tao nga gitawag sa manlulunda, nga gawas mo diha. And come out of her, my people. Gumawas kamo, mga katawhan ko. Pangutanan, asa man sila gikan mo gawas? Gikan sa baka. Gikan sa pagtulon-an na dili gikan sa Bible. So gitawag nga, gumawas kamo, atong tanaw na. Okay, wala itong mabutang ng teksto. So sa Revelation 18:4 na yung, gumawas kamo, mga katawhan ko. So mo ni gibutang diha nga, naay katawhan ang Dios nga naadiha. Kabantay ng mga si Jesus Christ na gingon, na ako'y katawhan nga wala nining torila. O ang turil na gisgutan sa Ginoo, mautong mga katawhan sa Dios. O gingon ang Ginoo, na ako'y katawhan nga wala nining katawhana. So aduna ko'y karniro nga wala nining torila. Asa gina, tuad dito sa Roman Catholic Church. Ayaw mo paguna-una nga ang membro sa Roman Catholic Church, mga dautan na sila. Dili, ay, mga sincero lang na sila. Wala lang sila kabalo sa Ginoo. Muna nga naghandagan diha mga katawan sa Ginoo. Ayaw mo guna-una nga Seventh-day Adventist tayo maluwas. Na ay mga naa sa Protestant maluwas. Na ay naa sa Catholic maluwas. Pero ang gisugo sa Ginoo, gignan sa Ginoo ang manulunda, tawaga sila, ipasunod sila sa ako nga iglesia. Maniningon ang Bible nga, come out of her, my people. Maniningon si Jesus Christ nga, naapa ko'y karniro nga wala dining torila. Sumuni nga, ang objective sa Seventh-day Adventist, mao ang pagtawag sa iyang mga katawan. Okay? Now, karon, kinsa ang nagtukod sa hari o ginharian sa Babylonia? Katong literal katong nasa Old Testament, kaya ang nasa New Testament sa Revelation, symbolic mo siya. So katong literal, kinsa ang nagtukod ato? Atong tanaw na. Okay. Paligwas He was a mighty hunter before the Lord. Wherefore it is said, even as Nimrod, the mighty hunter before the Lord. At the beginning of his kingdom was Babel, and Erech, and Akkad, and Calneh, the land of Shinar. So kini di ay si Nimrod ang nagtukod sa Babylonia. Gitawag siya mighty hunter before the Lord. Abi nimo, kung kinsa ganing pinakaisog kaniadto, mao na siya ang leader. O kung ikaw pinakaisog nahimo kang leader, simbahon ka sa imo mga katawan. Mo na ang pero, ginasimba na sa mga katawan. Mo bitaw nga ang pero, gitawag siya Dios aron ma-preserve niya ang iyang pagkapero kay nga ay panahon nga mabuhi siya. Okay? So ila silang butangan o bandage tibok lawas. Mo na mahimong mami. Kay ilang gusto, mubalik man. Okay, mubalik man ang pero dapat intact ang iyang tibuok lawas. Kay Diyos na siya. Ang pero may pinakaisog, ang pero may pinakahari. So therefore siya ang Diyos. Okay? So kinsa gitukod ni Nimrod ang Babel. So ang word nga Babel means confusion, kalibog. Nganong libog siya? Tungod kay si Nimrod nagimo og dako kayo nga Tower of Babel. Kay mamatay pagkahuman sa lunok unya gusto si Nimrod nga dili na malunong pa ng otro. Kung na may lunok manaka na sila dito, gusto nila abton ang langit. So nasuko ang Ginoo, gilahugay ayang pinulungan. Kaniadto usara ang pinulungan. Sa diyang giusab, gilahugay sa Ginoo, gi-confuse sa Ginoo. So na-confuse, naan na dahil lain nga pinulungan. So di na sila magkasinabot. So katong parehang pinulungan, naglain silang ila. Okay? Muna nga na Hebrew, na ay Greek, na ay English, galahi-lahi naman. Nangita, siyempre ikaw, gusto kang ngitang tao nga imong ika-communicate. Oy, parehang tang, kuyuta. O muna nahitabo, nga nung midaghan ang pinulungan. Okay? Tanaw ni mo, gitawag siyang mighty hunter before the Lord. Si Nimrod, makonsiderahan nga maoy protector sa mga katawhan, human sa lunok. O siya ang source
sa rebellion batok sa Ginoo. Kaya mo man siya ugon sa Tower of Babel. Okay? Na karon. Human ni ana nga naanay word nga Babylon. Midagan ang tanan nga mga katuigan naa na day nahimong hari sa Babylon mauna si Nebukadnezar katong nagdamgo og dako nga larawan. Ug unsay gisulti diri? Tara to ha. Palibasa. The king spake and said, Is not this great Babylon that I built for the house of the kingdom with a mighty power, and for the honor of my majesty? While the word was in the king's mouth, there fell a voice from heaven, saying, O King Nebuchadnezzar, today it is spoken, the kingdom is departed from thee. Bataya, katong akong gisulti, katong mga niagi nga mga simana, nga nag-ingon ko nga, ang Babylonia nahimong one of ancient 7 wonders of the world. Tungod sa famous nga hanging garden. So sa ato pa si Nebukadnezar, dako kayo siya garbo. Nga ang iyang ginharian, walay ginharian sa tibok kalibutan nga nakatukod sama kaniya. Imagine mo, katawang gingon nga duha ka bukural o niyang isa ka kural, magian og duha ka mga kanasakyanan sa pero, so lisod-sudlon. Okay? Niya na ay tubig. Niya, kumpleto tanan. So niingon na si Nebukadnezar. Niingon siya, og ang hari misulti. Okay? Og niingon, dili ba kining dako nga Babylonia, ako ang nagtukod? Yan ang ipasigarbo ang iyang pagalingon. Muna nga, nasuko ang Ginoo sa iyang pagpasigarbo. Muna nga sa verse 31, niyon din while the word was in the king's mouth, samtang nga ang pulong nalitok kini sa iyang baba, there fell a voice from heaven, na ay tingog gikan sa langit, nagingon, O King Nebuchadnezzar, today it is spoken, the kingdom is departed from thee. Gisilutan si Nebuchadnezzar. Ang ginharian mawala gikan kanimo. Tungod sa iyang pagpasigarbo, sa ato pa, mauni ang literal nga Babylonia. Ang spiritual nga Babylonia, nagpasigarbo sa iyang kagalingan. Okay? Mo apil-apil o politika. Okay? So, daghan siya ipasigarbo sa iyang kagalingon. Sumala sa iyang giliwatan nga mautong daan nga Babylonia. Karon, ingon dili, the old Babylons, meaning katong sa Old Testament, are pagans or Gentile. Mga pagano, mga hintil. Sa ato pa, wala pagtuog Diyos. They don't recognize God as the supreme ruler. Wala nila gila nga ang Diyos mao ang labaw sa tanan. Since they were non-believers of God, kay sila dili magtotoo sa Diyos. Instead, they had made the heavenly bodies as their God. Imbes ilang gihimo ang heavenly bodies nga mao ang Diyos. Mao na nga ay Venus, isimba si Venus. Na ay Jupiter, isimba si Jupiter. Na ay Zeus, na tanan diya sa stars, gihimo nilang Diyos. Diba? Unya karon, mo ni anahimong pagano. The king, on the other hand, also allowed and accepted the honor due only to God. Ilang gidawat ang mga pagday nga dapat dito ra na sa Dios himuon. Kanang simbahon ka, dapat ang Dios ra himuon na. Okay, gi-practice ni Nebukadnezar. Maunay daan or old Babylon. Sa ato pa sa modernong Babylonia, gi-practice gyapon na siya. Kinsa may religion nga mopasaylo og sala sa tao nga dili siya Dios. Nga siya makasasala pamanggani. Makapasaylo ba ang makasasala sa sala sa makasasala? Dili oy. Nakaron kinsa may matarong? Wala. Bisag isa, ang tanan baka ko nakabsan sa himaya sa Dios. Ang tanan nakasala nakabsan sa himaya sa Dios. Kinsa nagsulti ang Biblia. Na kung ako makasasala, mopasaylo ka sa iyong sala.
maayo ka na, wa pa ba gani ko mapasaylo sa akong mga sala, mapasaylo pong sala sa uban. So sa ato pa, ang old nga Babylonia nag-practice sa gahom nga yes Ginoo. So ang new Babylon, ang spiritual Babylon, ga-practice sa niya na sa gibuhat sa Ginoo. Okay, nakaron. How was Babylon rebellion against true God? No? Saon sa mapabagi nga kining Babylonia, okay, ning batok sa tinuod nga Dios. Okay, ato tayo Ezekiel 6:4. Baliw basa. And your altars shall be desolate, and your images shall be broken, and I will cast down your slain men before your idols. So ang daan nga Babylonia sa Old Testament ga-practice pagsimba o idols. Diyos. Ngunit karaan, ang moderno nga Babylon ga-practice og simba o Diyos. Muluhod sa mga santos. Mugunit sa panyo, ihikap sa api sa Diyos or larawan nga tao may nagbuhat niya na. Unya, mo na hinuig giludhan niya. Gihalukan ang tiil. Yakin siya nagbuhat na ang Diyos ba dili? Tao ang nagbuhat niya na. So, gipractice nas daan nga Babylonia, gipractice sa unsa moderno nga Babylonia. Tanaw, Babylon a center of image worship. Tanaw na to ang libro nga gitawag og The Two Babylons, page 12 by Alexander Hislop. Mato pa niya, Babylon was the primal source from which all this system of idolatry flowed. So siya ang unsa source. Nganong na ay mga simba o mga larawan karong panahon na didto na ang source kaniya to. Mao man gani nga kini siya nahimong inahan sa tanan nga halots tungod kay daghan usab nagpractice sa pagsimba niya. Okay? Tanawa. What was the ancient Babylonian concept of death? Who were the Jewish women weeping? Unsa kuno ang katong karaan nga Babylonia kung maghisgot o kamatayon? Unsay iyang konsepto? Kinsa ning mga babayhana nga naghilak? Aton tanawon, Ezekiel 8:10-4. Basa. Then they brought me to the door of the gate of the Lord's house, which was toward the north. And behold, there sat a woman weeping for the house. Ngoy, naghilak, mga babae, nagampo dito kang tamas. Kinsi sa tamas. Si tamas, mo na ang ilang kinasimba. O si tamas, naa siya'y mga alalay nga ginasimba usam sa mao nga magsisimba. Tanaw, Babylon, the center of false teaching about that. So ang karaan nga Babylonia, sentro sa bakat nga pagtulunan mahitungod sa kamatayon. Di ba ang Babylonia nagtuo na kung mamatay ang pero, iadto siya dito sa spirit world, pero mabalik sa ang pero. Sa ato pa, ang kalag puno sa pero, wala mamatay. Tuasa unsa sa asa man ni adto. Di ba sa bag-o nga pagsabot sa mga reliyon karon na ang tao mamatay, wala mamatay iyang kalag, ning adto o unsa usa ka lugar. Mao ni practice sa old Babylon. Nga gi-practice sa modern Babylon karon panahon na. Okay? Tanaw Ezekiel 8:13. And he said to me, turn again and you will see greater abomination that they are doing. So, dito, gipakita kang Ezekiel, siyang lingia o naapay mga butang na gina-practice ng mga kahugawan na imong makita. Ezekiel 8:14, paliw basa. So he brought me to the door of the north gate of the Lord's house. O, gidala siya sa north gate sa Lord's house. Kung sa iya nakita, And to my dismay, women were sitting there weeping for Tammuz. okay, nag-ambo, naghila, tubangan ni Tamos.
O matod pa sa usa ka libro, is man by nature immortal? Ingon diri, a superstitious idolatry to the great instigator of mischief in the Garden of Eden. The Protestant borrowed it from the Catholics from the Pharisees from the pagans, and the pagans from the old serpent, who first preached the doctrine amid the lowly bowels. So, napasa-pasan ng mga tradisyon. Mabitaw nga, asa na? Nasa tradisyon. Nabas Bible? Wala. Naasa tradisyon. Dagan ang naasa tradisyon nga wala na nato masabti. Kung nga, it was the concept of Babylonian that immortal soul left the body at death and live on. Konsepto na sa Babylonian na ang soul, ang kalag kuno mugawas o musuroy. O mamay ni gitudlo ni Socrates, gitudlo ni Plato, gitudlo ni Aristotle. Ang ilang konsepto mo ni, kini kunong lawas na himong prisuhan sa espiritu. Kung mamatay kuno ang tao, higala ang kamatayon. Nganong higala ang kamatayon? Kay gikan sa imong pagkapriso sa lawas, mugawas ang espiritu, ug mahimo na siyang libre. So sa ato pa, ang kamatayon is a friend. Pero sa Bible, death is the last enemy nimo. Mahimo gani makikaaway ka nga dili ka mamatay. So lahi ang konsepto sa Babylonia. Patay ka pero buhi ka. Magsuri-suroy ang imong kalag. Therefore, the Babylonians established a system of gods and goddesses worshiping the spirits of those who supposedly live. Mali hinungdan nga na ako nito sa kabuutan mamatay, niya wanto na kuno og langit. Ang simbahan ni Obos, sila buhaton, mag-meeting sila, ilang ampuan, ideklarar nila itong namatay nga mahimong santos. So kay gideklarar man sa simbahan nga siya santos na, dapat naamoy santos. Mo naging sa may santos sa Pilipinas. O si San Lorenzo Ruiz. Kinsa nagdeklara siya nga mahimo siyang santos? Ang Ginoo ba? Dili. Ang simbahan. Unya ang simbahan, mutudlo na yun, naimo na siyang simbahon. Imagino ni mo na. Dili Diyos mi nagtudlo, ang nagtudlo ang simbahan. Unya, naingon na yun ang simbahan na simbahan na siya. Dili ba ang Diyos nag-iwan na? Mangutan ako sa inyo. Nagbasa maging mag-Bible. Naabay santos ang mga apostoles. Kaya karon na may mga santos. Kinsay mo santos? Si San Isidro, San Agustin, Senior Padua. Dagan. Pero mangutan na ta, ang apostoles na ba ila? Wala tayong nabasa sa Biblia ng apostoles nagluhod at tubangan sa santos. Kung ang apostoles wala maghimo na hindi nagikan. Nganong niabot nga ron nga panahon na? O wala tayong mabasa nga sa siging suri-suri ni Jesus Christ, nakatagpo siya og larawan na santos. O niya, mingon din siya, kamo mga tao, kinahanglan inyo ng simbahon kay balaan na. Walay senaryo nga nahitabo ana sa panahon ni Jesus Christ. Dagan tas Old Testament. Sa Old Testament, silang Ezekiel, silang Isaias, naaba sila gitudlo nga santos nga inyo nang simbahon ka nga santos ha. Walay gitudlo. Pero ngaron kang panahon na may ideklara sa simbahan nga kini santos kinahanglan imong simbahon. Kinahanglan magluhod ka sa iyang atubangan. Pangayo sa gusto nimo pangayoon. Ang nahitabo, ang tinuod nga Dios wala na nimo giludhan kay dito na ka sa santos o naghuna-huna na nayon ka kay naay nagwali nga kadagkuan nga nagsimba ka ana, nagsimba sa ka sa Dios. Kung nagsimba ka sa ana, tabangan ka niya nga mohangyo sa Dios. Meaning to say, naakay tigpatiliwala. Di man kadunggon, ako ay santos man ko, unsa may imong gusto mahitabo. Kung man imong bulbima, ayaw ka bala ka, madto ko sa Dios. Dios, niya si Tapulano,
naghangyo, pwede ba nimo na i-grant? Nganong di man pwede ikaw mag-ampo diretso sa Ginoo? Usara ang tigpataliwala, si Jesus Christ. So ang Babylonian doctrine nga Old Babylon sa modern Babylon nahitabo gyapon na sa mga moderno nga Babylon. Okay? Now, what Babylonian practice mingled with the worship of Israel for a time? Atong tanaw sa Ezekiel 8:16. Paliw basa. He brought me into the inner court of the Lord's house, and behold, at the door of the temple of the Lord, between the doors and the altar, were about 25 men, with their backs toward the temple of the Lord, and their faces towards the east, and they worshipped the sun toward the east. Bantay ha. Ang mga Israelanon, wala sila gitugyan sa mga kaaway. Kay ilang gilapas ang adlay pagpahulay. Wala. Badlungon sila sa Ginoo, siluton na sa Ginoo, pero wala sila gipalayas, wala sila gitugyan sa kaaway kay naglapas sa adlaw Sabado. Pero daghang senaryo sa Bible nga gitugyan sila sa kaaway kay nagsimba sila Diyos or larawan nga dili iya sa Israel. Daghan na senaryo na hitabo sa Old Testament. Karon nahimo na siyang common nga magsimba kag larawan. Question: luwason ba ka ni Jesus Christ kung di ka mosimba na ang imong simba si Jesus Christ ka? Ha? Kung si Jesus Christ ra ang akong simbahon, di ko mosimbaan ng mga larawan mga santos. Luwason ka dili? Luwason. Kaya mas Jesus Christ, ako ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi, way makaadto sa aman kung dili pinaagin ako. So ayaw na paghapit ni Tapulano. Kaya nga naman, ino Jesus Christ, way makaadto dito. Mahapit kang Tapulano, di ka kaadto dito. Kung sa iyo Jesus Christ, ako ang dalan, ang kinabuhi, o ang kamatuoran, way makaadto sa aman kung dili pinaagin ako. Si Jesus Christ na nag-ingon niya na. So sa ato, padagang na biktima sa Old Testament na nagsimba og larawan, daghan sa kuan siya sa Old Babylon, o daghan sa ang magsimba og larawan sa New Babylon. Okay? Tanawa, Babylon, the center of sun worship. Pwede ko nagbasa. So he brought me into the inner court of the Lord's house, and there at the door of the temple of the Lord, between the courts and the altar, there were about 25 men with their backs toward the temple of the Lord, and their faces toward the east, and they were worshiping the sun toward the east. Nawa, naan na record sa Ezekiel 8, na ay mga tao, 25 men, nga mintalikod sa Dios o misimba tuwa sa sun. Kisod na ka na sa karahaandaan ang umod na pagsimba sa mga larawan o mga Diyos-Diyos. Ingon sa usa ka libro, The Worship of Nature, Volume 1, page 529, by James G. Brazier. In ancient Babylonia, the sun was worshipped from immemorial antiquity. So, dugay rang panahon na ang adlaw simba. Basahin sa mga libro sa history, di bang ginasimba nilang adlaw? Pero balo karon, unsa man ang adlaw sa English? Sunday, asan? Kung yung kag-adlaw sa mga adlaw, unsa in English na? Sunday. Sun, adlaw, day, adlaw. Adlaw sa mga adlaw. Unsa man adlaw ang pagsimba, Domingo, Sunday. Dugay na nakanianto. Mo nagingon sa libro sa The Worship of Worship, Worship of Nature. In ancient Babylonia, the sun was worshipped from immemorial antiquity. Okay? So, unsa pa gisulti? Palihog basa. To consider the pagans phenomenon of Christianity, Rome pursuing its usual policy, with measures to get the Christian and pagan festivals amalgamated.
Kanang Christian o pagan, amalgamated, meaning giusa. Kaniadto si Constantine the Great, gusto niya nga ang Christian mausa. So kana si Jupiter, nagitudlo sa pagan, nga mauna siya, iyang gikredit sa kang Peter. So alang sa mga Christian, kanang nakabutan dia si Peter na. Pero alang sa mga pagano, kana siya si Jupiter. Amalgamate. Noon naging amalgamation. And to get paganism and Christianity now far sunk in idolatry, in this as in so many other things, to shake hands. Awan yung mga, Pastor, wa man minagsimba ng larawan. Ang among gisimba, ang gilarawanan. Diba? Pero sa Bible, ayaw pagpulit o larawan sama nga naa sa langit. Kinsa man nas langit? Manulunda. Sama nga na dinis yuta o ilalom sa yuta. Kinsa man nas yuta? Mga engkanto, ilalom sa yuta. Kanang mga diwindi o ban pa. Mga hulog na nga manulunda. Nagikan sa langit. So imo makita nga nisulod ang pagganising modern Babylon. Tanawa, what happened to those engaged in the first attempts to build the city of Babylon? Tanawa, ang ilang sinultihan gilibog. So sa diha nga nagsimba sila, yan ang mga butang nga gilibog sa Ginoo ang ilang pinulungan. Tanawa, therefore its name is called Babel, because there the Lord confused the language of all the earth. Gilibog sa Ginoo ang lingwahe sa tibuok kalibutan aron di magkasinabot. So atong lingwahe karon dili perfect. Ngunta na po, unsay Bisaya sa moon? Bulan. Bulan. Unsay Bisaya sa month? Bulan. Dili siya perfect. Di ba? Ang Bisaya sa moon, bulan. Ang Bisaya sa month, bulan. So, produkto sa gilahugay nga pinulungan. Now, unsay giingon dinhi sa 1:16, where did Jesus say some of his true sheep are? Anawaw? Naa sa uban toril ang iyang katawhan. So naay ang Seventh-day Adventist katawhan mas Ginoo, na pagi katawhan nga naa sa Katolik, naa sa Protestant. So meaning to say, wa ta mag-ingon nga kanang naa sa Katolik mga dautan na. No, wala. Protestant mga dautan na. Ang dautan ang doktrina. Inosente na mga tawhana nga naggunit sa doktrina. Dili na po sila basulon. Mismo pa ang inyong mga lulog-lula, ayaw ninyo basula. Ayaw ninyo basula ang inyong mga pari o ang inyong mga pastor. Ngano ninyo basulon? Kay pagmata nila, Domingo na. Ang inyong lulog-lula, pagmata nila, nagsimba na sila. Nagluhod na sila at tubangan sa larawan. Ilan na dawat sa ilang mga lulog? Mabasol mo mga pastor? Mabasol mo mga pare? Dili, oy. Kay gipasa-pasa ka na. Pero kung nakabalo na kas tinuod, o wak ni mo na dawata, lahi na sad na istorya. Mahukman na ka sa Diyos. Okay? Now, tanawa, why are they being asked to come out of Babylon? Nganong giignan sila nga gumawas ka mo mga katawan ko? Unsay tuwa na na. Tungod sa iyang mga sala nga misangko sa langit. Grabe nga sala. Imagine ni mo pasaylo ka, ikaw nga makasasala mo pasaylo sa tao nga makasasala. Di ba? Unya, magpatawag kag amahan. Usara ang atong amahan, ang amahan nga nasa langit. Nga na magpatawag kag amahan. But ba ni pasabot nga amahan sa ka dito sa langit? Ni nga pastor, may amahan nga nasa yuta. Ang akong amahan yun nga amahan. Yes, wala may problema. That is your biological father. Pangutana, ang pare, inyo bang biological father? Dili. So kung dili siya biological father, naon sa man siya nga father? Father sa spiritual. Kay spiritual leader siya. So therefore, amahan siya sa spiritual. Kinsa may amahan sa atong espirituhan nga pag-alaga. Ang naa sa langit, dili ang naa sa yuta. Okay? How are those described who have come out of Babylon and refused to obey the Antichrist beast? Yun sa pagdeskriba.
kung mugawas ka ni anang mga puntuhan nga di na ka mo apil anang mga pagtulunan nga binuhat og tao. Revelation 14:12, aduna sila'y pailom sa mga balaan. Sila na nagbantay sa sugo sa Dios. Sila adunay pagtuo kang Hesus. Sila adunay pagpamatuod ni Hesus Kristo. Mao ni giingon sa Biblia. O niya ang agda sa pagka mainantuson sa mga tao nga nagbantay sa sugo sa Dios. So ang tinuod nga katawhan sa Dios nagbantay sa sugo sa Dios. Og mao kini ang gituman sa Seventh-day Adventist. Kinsa nagbuhat sa napulo ka sugo? Ang Dios. Kung Dios ang nagbuhat, unsa may sulti sa Dios? Kung nahigugma ka nako, bantay ang akong mga sugo. Muna ang Seventh-day Adventist, usugot tag madili mo bantay gyud sa sugo sa Dios. Tanawa, Revelation 12:17. Ang dragon na suko sa babae o miadto siya aron sa pagpagigubat sa ubang pangkaliwat sa mga babae sa nanagbantay sa sugo sa Dios ug pagpamatuod ni Jesucristo. Mao ni ang tinuod nga simbahan na ay testimonya ni Jesus Christ o nasa testimonya sa Spirit of Prophecy. Okay? So, ugma ato ni siyang dungagan nga mga impormasyon o yampo nato nga napay daghan unta nga pagtulunan nga atong masabtan gikan sa Balang Kasulatan. Okay? Every human culture has some moral standards. Human lives are regulated by conceptions of right and wrong.